Welcome naman sa may another YouTube channel natin mga ka-asidik. Pasensya na kayo asidik na bihira na lang ako nag-upload kasi nga busy sa trabaho. Ngayong araw may bagyo kasi hindi ako pumasok. Kaya naisipan kong mag-vlog ng tungkol sa asidik. Kasi ito kasing asidik natin, ito talaga yung problema natin ngayon sa panahon ngayon. Medyo kakaiba siyang sakit pero happy pa rin tayo kasi di naman siya delikado. Ano lang kasi, nagkaroon lang tayo ng anxiety, minsan iba depression, stress, sa sobrang natin yung mga naramdaman natin sa katawan natin na kakaiba. Kala natin cancer na hanggang dito na lang tayo. Kasi nga, kakaiba eh. Parang kahit sino matatakot talaga. Pero magkaiba-iba po tayo ng ugali. Ang iba kasi takot. Ang iba naman lumaban. Kaya katulad ko na sa sakit na to, medyo nasa tayo, matapang tayo. Wala tayo doon sa takot, sa naduduwag tayo, wala tayo doon. Kasi tayo, lumaban tayo, kaya tayo gumaling. Kasi pag puro takot na lang, binabantayan ang sarili kung kailan atake ang acid natin, yun, doon ka nagkaroon ng anxiety, nervous, tsaka natatakot ka palagi. Ang isa naman talagang nakatakot dyan, yun talaga yung yung mahirapan ka maghinga. Isa talaga yan. Isa din ako doon, natatakot, lalo na pagbaguhan ka na, hindi mo alam yung sakit mo na ganyan. Pag pag mahirap ka talaga paghinga dyan, wala kang magawa talaga dyan. Kundi, kalma lang. Relax ka lang. Huwag kang matakot. Kasi, kahit anong gawin mo, wala ka namang magawa dyan. Kahit kung pupunta kami sa doktor, pagdating sa doktor, kasi yung sa isip mo na, akala mo doon ka sa doktor gagaling, yung hirap sa paghinga mo, mawala na bigla yung kasi andun ka na eh. Parang ganun ba yung nangyari sa atin? Kasi, ang nangyari sa atin, sa isip lang kasi natin yon. Kaya huwag natin patulan. Na example na, takot kang maligo o takot kang alis. Ayaw mong umalis noon kasi nga, nagkaroon ka ng anxiety na tawag nun. Kasi nga, ang isip mo, baka mahimatay ka pagdating doon sa pag-alis mo o dito sa pagkaligo mo, ganun. Pero sa totoo, hindi yan. Ang maganda dyan, kung ano yung takot, dapat yun ang ginagawa mo. Kasi, sasanayin mo yung sarili mo yan na hindi matakot eh. Kasi pag ganito ka na lang palagi, wala, masabi ko, hindi ka gagaling kasi nga, puro takot na lang nasa isip mo. Kasi, ako dati, totoo naman na natatakot din ako, pero sa tagalan, tinanggap ko na hindi pwedeng ganito. Hindi pwede akong ganito palagi na takot na lang tayo, na ayaw na natin makipag-usap sa ibang tao kasi nga, pagdating doon, nahihilo tayo. Tsaka kahit wala tayong ginagawa, andyan lang tayo sa bahay. Pakiramdam natin, bugbog yung katawan natin na parang pagod na pagod tayo. Wala tayong gana. Tapos, pag kumakain tayo, yung tiyan natin, kakaiba na naman yung tiyan natin. Kakakain lang natin. Mag-bloated tayo. Tapos minsan, gutom na naman. Tapos yung, ang dami. Tapos yung dito, yung bara natin dito, mapaubo ka na lang yan eh. Mapaubo ka na lang bigla niya. Minsan, natutulog ka sa pantulog, maubo ka bigla. Dahil dyan, tapos, marami yan yung mga naramdaman natin paano lang, ulit-ulit lang yan. Buong katawan natin yan, yan. Hindi natin alam kung saan ang galing ang sakit yan kasi pag mawala, minsan iba na naman yung naramdaman natin. Yan lang talaga. Tanggapin natin yung acid na natin. Tanggapin natin. Hindi tayo gagaling hanggat
Hindi natin tanggap ang acid natin kasi kasi ang ganito kasi nangyari, pag di mo tanggap kasi, ang sarili mo, masisi mo kasi yan eh, na bakit ako nagkaganito, aatake na naman siya, ganon. Naiinggit ka sa ibang tao, nakipaglaro ng basketball, nakipagpasyal, yan, dapat maglibang tayo. Huwag tayong magmukmuk sa bahay. Gagawa tayo ng ano, para yung katawan natin hindi natin mabantayan kung kailan siya atake. Dapat gagawa tayo ng paraan na para yung natin, yung sarili natin malibang din. Pwede tayong mamasyal kahit may acidic tayo. Huwag tayong matakot. Hindi naman hindi naman totoo mga ka makulaps ka doon Hindi, kalma ka lang. Tsaka nagkaroon din kasi tayo dahil sa hindi na tayo kumakain ng tama, kunti na lang kasi natatakot tayo. Kaya doon, wala na tayong lakas. Kasi na pumayat na tayo. Hindi tayo kumain ng tamang oras. Hindi na tayo kumakain ng sakto ng kain kasi natakot tayo. Mas lalo kang wala ng lakas ng katawan mo. Wala na tayong lakas. Dapat, lang kung anong ginagawa natin dati. Yung mga bawal lang, yung wag muna natin kainin. Yung katulad ng mga sobrang tamis, sobrang alat, sobrang asim. Wala. Kumakain ng mga junk food, mga chichirya. Iwasan muna natin yan. Gulay muna tayo. Gulay, kanin, isda. Saka isnak-isnak din tayo. Itlog, mga kamote. Yung may mga potassium, yung pampalakas ng Tapos magpa-araw tayo sa araw para yung katawan natin hindi maggilo. Kasi pag andyan ka lang sa bahay, yung mga color ng natin, katawan natin mag-iba yan, maghihilo yan. Dapat lakad-lakad din tayo, huwag kayong matakot. Yan ang masabi ko talaga, labanan natin ang acid para gagaling tayo. At saka mag-pray din tayo na manalangin tayo sa Panginoon na pagalingin tayo, na bigyan tayo ng lakas ng katawan natin para lumaban dito sa acid. Hindi tayo pabayaan. Gabayan lang tayo, tanggapin natin na kung ano mang mayroon tayo. Kasi yun lang talaga. Tapos isa dyan, gagawa ka ng inspirasyon kung bakit ka pa mabuhay o kung gusto mong gumaling dahil sa inspirasyon mo na siguro sa anak mo, sa asawa mo, na kailangan mong gumaling. Yan. Ganun lang yan. Huwag natin masyadong problemahin yung acidic kasi di naman delikado yan. Nag-a-atake yan. Atake sa katawan mo na kakaiba. Mahirapan ka maghinga. Tapos lahat dito, yung tainga mo dito, mata, lahat yan, mayroon yan. Pati yan, likod, sakit yan, likod yan dito. Lahat yan, mayroon dito, likod, sakit. Dito, tagus yan, dito, dibdib mo, parang tusok yan na bigat. Hirap ka maghinga. Yan. Ikalma mo lang. Kalma mo lang sarili mo. Huwag ka magpadala sa takot. Kasi nga, andito nga ako. Yan mga sinasabi ko, yan yung mga ginagawa ko na mindset ko na kung paano ako gagaling. Yan ang ginagawa ko. Hindi ako nagsasalita ng iba na ganito. Hindi. Marami nagtatanong din sa akin na tungkol sa acid reflux. Pero yung iba, hindi ko matanong talaga yung kasi hindi ko experience. Ang sinasagot ko lang, yung experience ko lang tungkol sa acid reflux, yung naramdaman ko sa acid reflux. Pag iba ng question nila, na tinatanong nila na gano'n na hindi sa acid reflux, hindi ko masagot yun. Yung mga naramdaman ko lang na kung parehas tayo naramdaman, yun lang ang sinasabi ko na, ay, ganyan. Ay, nagkaganyan rin ako. O, ganyan din ako. Yun lang sinasagot ko. Pero pag magtanong kayo ng ibang sakit na tungkol sa akin, hindi ko kayo masagot niya kasi hindi ko naman experience yan eh. Yung naramdaman ko lang. Ganon lang mga ka-acid. Labanan lang natin. Huwag tayong matakot. Oo. Mabuhay tayo hanggat gusto natin kahit may acid tayo. Ang acid kasi, sa dugo kasi natin yan na acidic tayo. Kaya nagkaroon tayo nito. Pero hindi naman habang buhay na ganito tayo. Hindi.
Gagaling at gagaling din tayo. Depende sa pagdala mo sa sarili mo. Kasi hanggang tumatagal yan, nakukontrol mo yan at unti-unti kang gumagaling. Di mo mamalaya na, katulad ko na, nung di ko akalain na gagaling ako, nakala ko ganito na ako habang buhay, na ganito. Pero hindi ko akalain na unti-unti na palang nawala yung acid ko, na unti-unti yung atake niya, minsan mawala, minsan mayroon, minsan wala. Hanggat nagtaka ko nawala ng atake, nabigla na ganun nawala. Oh. Ganun lang tayo. Maniwala kayo sa akin. Kahit walang mga gamot-gamot yan na inumin sa galing sa doktor. Gagaling kayo niya kasi ang gamot kasi control lang kasi yan. Ang gamot kasi nabigay sa doktor, control mo lang sa sarili yan. Hindi talaga yung gamot na yan na mawala yung acid. Kundi pangkalma lang yan. Hindi pa wala yan. Paano pag wala ng gamot? Di, balik naman sa dati. Ganun lang naman yan eh. Kahit walang gamot yan, gagaling tayo. Sige, hanggang dito na lang mga kasid. Maraming salamat. Ingat kayo palagi.